12 pieces na 15 gallon tank lilinisin natin sa isang oras lang. Posible nga ba? Tara, samahan nyo ako maglinis. Welcome to Jerry's Aquatics. 7:30 AM mga kapisda. Tara, start na tayo. So ito yung una kong lilinisin, yung nasa bandang unahan. So ito kasi mapapansin nyo mag-green kasi naarawan. Guys, ganitong sponge lang yung gagamitin ko na pang-scrub dito sa mga glass ng aquarium natin. Gamit itong sponge na mabibili lang sa tindahan. Yan, i-scrub ko lang yung mga glass natin. Daan-daan lang mga kapisda para hindi mabulabog yung isda. Guys, ito naman yung gagamitin ko na pang-siphon. Yung pipindutin mo lang to, then mahihigop na yung mga tubig. Then gamit naman itong pang-siphon, yung pang-water change natin, mahihigop na yung tubig, then mahihigop na rin yung ibang mga dumi na nandito sa bottom ng tank natin. Hindi naman mahihigop yung sand dahil dahan-dahan lang. Habang nagbabawas siya ng tubig, ang gagawin ko dito 50% ay lilinisin ko naman yung kabilang tank. Gamit lang din yung sponge mga kapisda. Yan, i-scrub ko na yung mga glass nung side nila. Okay, nalinis na at ito habang wala pa siyang 50%, then sa kabilang tank naman ulit tayo. Dito sa kabila, mga kapisda, ganun lang din, pupunasan ko lang din yung mga salamin para matanggal yung mga lumot-lumot. Okay mga kapisda, makapansin nyo, kalahati na yung nabawas, kaya okay na yan. Then ito, lilipat naman natin sa kabilang aquarium. Guys, wag nga pala kayong gagamit ng ganitong siphon nang may sakit yung isda dahil baka mahaway yung iba. Then ganun uli, lipat naman tayo sa kabilang tank at yun naman ang i-scrub natin. Kung sa tingin nyo mga kapisda, malinis pa yung tubig natin, kailangan nyo pa rin siyang scrub ng sponge dahil sa 1 week may lumot na yan. Then ito mga kapisda, yan, hindi ko na 50%, siguro mga nasa 30 to 40% lang to at okay na yan. Hindi pa naman siya sobrang dumi. Ang importante lang makapag water change tayo. Kaya ito, ililipat ko na uli yung pang siphon doon sa kabilang tank ulit. Ganun lang uli mga kapisda, ulit-ulit lang para mabilis yung paglilinis natin. Then yun, habang nagbabawas siya ng tubig, so syempre dito naman sa ibaba, yun, ganun lang din yung gagawin ko, i-scrub lang din. Dito guys, nasa second layer na tayo at ito naman yung lilinisin natin. Okay na tayo doon sa nasa itaas. Ito guys, 30% lang kasi goods naman yung tubig niya, hindi pa siya masyadong marami. Time check mga kapisda, 7:45, nakaka 15 minutes na tayo. Sa 15 minutes mga kapisda, ito na yung nalinis natin. Ito yung sa unahan, 30% lang. Then yung iba dito, ito kasi yung pinakamarumi kaya 50%. Habang naglilinis tayo mga kapisda, ito isasabay na natin, i-refill na natin yung mga nalinis na. Gamit itong hose na to na papunta dun sa stock water. At ito guys yung tank ko or ref tub ng stock water. Yan, naglagay lang ako ng submersible pump na aahon papunta dun sa mga tank natin. At kung mapapansin nyo, yung tubig dito ay sobrang linaw niya dahil nga naka-stack na siya at na-cycle na rin yung tubig natin dito sa ref tub na to. At yan, nag-i-start na tayo mag-refill dito sa pinakaunahan ng tank. So yan, habang nagre-refill tayo ay tutuloy na natin yung paglilinis at pag-scrub dito sa mga glass ng mga natitira pang aquarium na lilinisin pa natin. After mapuno nung unang aquarium natin, then ito ililipat natin sa kabilang tank. Guys, dito nga pala sa tank na to na may gapi, maglalagay ako ng net dahil may mga fry, baka mahigop yung mga fry natin. So yan, gumamit ako ng net para hindi mahigop yung mga fry natin. So yan, yung dumi lang yung mahihigop. Time check ulit mga kapisda, 8:05. So yan, nakaka 35 minutes na tayo at ito yung nasa taas, nalagyan na natin ng tubig. Dito naman tayo sa second layer. Then dito sa pinakaibaba, may mga goldfish. Ito na yung huling lilinisin natin. At kailangan malinis nung mabuti dahil mabilis magdumi yung mga goldfish. Okay mga kapisda, almost 1 hour na tayo. Matatapos naman na at ito na-refill na natin yung mga goldfish tank. So papaanda rin na natin yung pump, then gagana na
yung overflow niya. Then yung katabing tank, ping-pong ang laman, na refill na rin natin. Guys, 5 minutes na lang, mag-iisang oras na. Okay mga kapisda, at yun, 55 minutes na, almost done na tayo. Ang gagawin ko na lang ay pupunasan ko na lang yung mga glass. And guys, nga pala, kung mapapansin nyo, hindi ko nilinis yung mga filter. So okay lang naman yon. Kung pwede na kahit bukas o sa susunod na araw na naman natin linisin yung mga filter. Pwede nyo din naman guys isabay yung paglilinis ng filter, pero ganito yung gagawin nyo. Kunin nyo yung filter, then dito nyo hugasan sa tubig na dun din galing sa aquarium. After mahugasan, ibabalik na agad natin. Guys, 1 minute na lang, mag-iisang oras na. At ito na, almost done na tayo. Pupunasan na lang natin yung mga glass. Then, 8:30. Sakto, isang oras na. Okay, so yun mga kapisda. At saktong isang oras, natapos na tayo. So, nung una nga akala ko, maabutin lang ng 30 to 45 minutes. Pero yun nga, inorasan ko, inabot pa rin tayo ng isang oras. Pero, hindi na masama kasi yung 12 pieces na 15 gallon, sa loob ng isang oras, nakapag-water change na tayo. Yun lang mga kapisda, at sana may nakuha kayong tips at idea sa ginawa kong pag-water change. At yun nga, tandaan nyo, huwag na huwag kayong mag-water change ng 100%. Pinagbabawal na technique talaga yan. Para kung gusto mong maging malinaw at mukhang crystal clear yung tubig natin, 50% lang ang gawin mong water change. Okay mga kapisda, hanggang dito na lang at happy fishkeeping!